Iginiit ng Office of the Ombudsman na hindi na maaaring maging state witnesses ang mag-asawang Sara at Curly Discaya dahil sa hindi pakikipagtulungan sa investigasyon. Sa halip, itinuturing na silang hostile witnesses na maaaring makasuhan dahil sa mga krimeng kinasasangkutan. Si Sheena Torno sa report. Kung ang Office of the Ombudsman ang tatanungin, dapat nang bawian ng proteksyon ng mag-asawang Sara at Curly Discaya. Kasunod ito ng kanilang refusal to cooperate sa investigasyon ukol sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ito mismong iginiit ni Assistant Ombudsman at spokesperson Miko Clavano na hindi na nakikipagtulungan ang mga Discaya sa gobyerno. Yung pagtalikod nila sa gobyerno at yung refusal nila na mag-cooperate ay sa tingin ho natin part ng strategy nila na makakuha pa din ng something dahil siguro sa tingin nila napaka-importante sa ang mga statements na hinahawakan nila. But again, tignan na lang ho natin kung hindi pa rin sila mag-cooperate, kung gumulong na po yung ating proseso dito sa Office ng Ombudsman. Pagbibigay din pa ni Clavano, hindi rin maaring maging state witnesses ang mag-asawang Discaya. Sa halip, itinuturi na silang hostile witnesses na maaring makasuhan kaugnay ng umano'y malversation of public funds, falsification of public documents at iba pang krimeng kinasasangkutan nila. Alam naman ho natin na higit 4,000 po ang sinalihan nilang bids around the country, and kahit anong scheme or scam na nakita natin sa DPWH, kasama sila. So it's impossible that they can be considered as a state witness for all those crimes that they've committed. Tignan na lang ho natin kung hindi pa rin sila magko-cooperate, kung nakakulong na sila. We'll see. Kasi lahat po talaga ng kabalastugan ng DPWH pinasukan na talaga ng Discaya eh. So I don't think they're in any position to bargain with the government. Dagdag pa ni Clavano, wala umanong isubmiteng sworn affidavit o sworn statement ang mag-asawa sa Justice Department at kulang din ang mga isubmiteng affidavit nito sa Senado. Inaasahan naman ang pagharap ng mga Discaya sa Office of the Ombudsman. Sa oras gumulong ng preliminary investigation kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.